Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang hindi inaasahan na talo noong Game 1 kontra sa Minnesota Timberwolves. Agad na sumali si Coach Pop sa film session kinaumagahan upang mas pag-aralan ng matindi ang naging tapatan noong Game 1 ng San Antonio Spurs at ng Timberwolves. Nagbigay ng advice at plano kung paano hindi maulit ang mga pagkakamaling nagawa nila si Coach Pop. At mukhang nakinig na ang Spurs sa advice na binitawan ng arguably greatest coach of all time na kilala bilang isang master tactician at hari ng mga adjustments sa isang 7-game playoff series. Sa Game 2 nga'y kitang-kitang malaking pinagkaiba ng Spurs, lalo na sa kanilang depensa. Naging solid nga ang depensa ni Wemby noong Game 1, subalit ngayon nga sila as a team ay talagang naging mahusay ang kanilang depensa. Umabot nga sa mahigit 45 points ang kanilang biggest lead at natapos ang game sa score na 133-95. Nalibit nga nila sila Anthony Edwards, Julius Randle at iba pa sa 12 points each, habang nanguna naman sa Spurs ang 21 points, 4 rebounds and 4 assists si Stephen Castle, 19 points, 15 rebounds and 2 blocks si Wemby in 25 minutes at 16 points naman ni De'Aaron Fox. Ang depensa nga ng Spurs ay naipwersa ang Timberwolves sa 22 turnovers and only 19 assists, 39% shooting sa field and 30% shooting naman sa 3-point line. At ang pinaka-obvious na naging adjustment ng Spurs sa game na ito, binilisan nga nila ang pace ng game. Bukod nga sa hindi makasabay si Rudy Gobert sa takbuhan, hindi nga makapag-set ng depensa ang Timberwolves na nagresulta sa 29-5 advantage ng San Antonio Spurs sa fast break points. So ayun nga po mga kaibigan, malaking parte nga ng panalo ng Spurs na ito ang isa sa mga pinakamahusay na utak sa basketball, kung hindi man ito ang pinakamahusay na coach, Greg Popovich. Ano ba masasabi nyo sa very dominant performance ng San Antonio Spurs nung Game 2? Habang nagkaroon naman ng survey ang The Athletic sa NBA tungkol sa most underrated at most overrated players sa liga ngayon. Sa underrated nga ay tabla sa tuktok si Jalen Johnson at Derrick White, at nasa likod naman nila sila Jaylen Brown, Drew Holiday at Peyton Pritchard para sa top 5. Sa most overrated naman ay nasa pinakataas nga si Alperen Sengun ng Houston Rockets. Andyan din si Rudy Gobert, Trae Young, Karl Anthony Towns at Paolo Banchero. Noon nga ay binoto dito si Tyrese Haliburton, subalit pinakita niya nga sa lahat na nagkakamali sila nang pangunahan niya ang Pacers sa NBA Finals and only 1 win away sa championship. Ngayon nga si Sengun ay posibleng siya nga talaga ang pinaka-overrated player sa liga ngayon. Akala nga ng madami siya ang next Nikola Jokic, subalit malaki ang pinagkaiba nila lalo na sa basketball IQ. At di hamak na mas nagpapakita naman ng kahit konting effort si Joker sa depensa. Nag-average nga si Sengun ngayong season ng 20.4 points, 8.9 rebounds and 6.2 assists per game. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?